Good morning! For today's video ay gagawa tayo ng pandan flavor na kutsinta. At ito na nga, nakikita nyo naman sa picture na imbis ng cheese, kinayod na nyug ang nilagay natin. So ito nga pala yung listahan ng mga ingredients, pwede nyo na siyang screenshot. At mag-umpisa na tayo. Pagsama-samahin lang natin itong mga dry ingredients natin, yung cassava flour, all-purpose flour at saka yung sugar. Madali lang po talagang gumawa ng kutsinta. Ilagay na natin lahat. Yung asukal po ay 1½ cup kasi minsan natatabangan ako kapag 1 cup lang. Kaya ginawa ko po siyang 1½ cup. Haluin lang natin. At ilagay na natin yung 3 cups ng water. Kung gusto nyo po talaga ng masarap na kutsinta, ang water po na yan ay pwede mo siyang i-replace ng ibap na gatas. Or pwede naman pong hindi lahat kasi 3 cups yan. So, pwede yung 2 cups i-replace mo ng gatas na ibap. Then, lagay ka ng 1 cup na tubig. Ganun po ang ginagawa ko minsan. Para mas masarap at hindi talaga ordinary yung lasa ng iyong kutsinta. Yan, haluin lang natin mabuti. Kasi mga buo-buo pa din naman talaga yan. So, lagay natin yung lay water, lihiya water. Lagay natin yung pandan flavor. At syempre yung ating green na food coloring. Yan ang mas magpapaganda ng kulay ng ating kutsinta. At syempre, sasalain po natin yung ating mixture. Ako po kadalasan, 2 beses ko po yan sinasala kasi gusto ko po talaga ay talagang makinis na makinis yung magagawa kong kutsinta. Kasi tingnan mo naman yan, marami pa siyang buo-buo. Then, mag-grease na tayo ng ating mga puto molder. So, ang gamit ko pong puto molder ngayon ay large ang size. So, ginigrease ko po yan ng cooking oil. Pwede mo rin siyang i-grease ng kahit anong oil. Wala namang dyan. So, lahat ng oil pwede. So, dito lang pala ako mag-i-steam sa improvise nating steamer. Yung rice cooker na ipapatong natin sa kaserola. So, yung large na puto molder ay nagkasya lang ay 6 dito sa ating rice cooker. So, ayos lang yan. Then, i-steam natin siya ng 10 to 12 minutes. Minsan, up to 15 minutes pa kung medyo malalim yung ating nailagay. Kung medyo halos puno ang ating nailagay. So, pero pag ganun lang, 10 to 12 minutes, ayos na po. So, naglalagay po ako ng tela sa takip ng steamer para hindi matuluan. So, tinusok-tusok ko lang para malaman kung luto na baga ang ating pandan kutsinta. At dahil sa luto na siya, yan, mold na natin. So, pwede mo siyang gamitan ng toothpick pag unmold. Pwede rin naman yung gamit ko, chopstick po yan. Kasi kahit nag-grease ay hindi ganun kadali na matanggal sa mga molder. So again po, para ma-perfect or ma-achieve mo ang perfect na kutsinta, kailangan po hindi mo pinapatagal na nasa molder. Kailangan isalang agad sa kulong-kulong tubig. So ang toppings natin ngayon ay kinayog na nyug. Minsan naman, pag walang kinayod na nyug ay cheese. Lahat po yan ay masarap at pwedeng i-toppings. Yun lang po muna for today's video.